Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Poon ikaw ang pag-asa, ang salita mo'y ligaya, pag-asa ko sa tuwina. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan na ng mga alon ng bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus, kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan ninyo kami, sabi nila. Lulubog tayo, at sinabi niya sa kanila, ano kayo't natatakot? Napakaliit naman ang panalangin ninyo. Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, anong tao ito kahit ang hangin at ang dagat ay tumalima sa kaniya? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Pamilyar po sa atin ang ating ebanghelyong narinig ng ating Panginoon Kristo kasama ang kanyang mga alagad ay sumakay sa bangka at nakaranas sila ng unos o bagyo. Ito po ay mga palatandaan, simbolo na tayo ay nasa isang bangka, para bang bangka ni Pedro, ang isang simbahan, at kasama natin ang ating Panginoon Kristo. Tatlong bagay ang maaari nating bigyan ng malalim na pagninilay. Una po, sa katauhan ng ating Panginoon Kristo, noong sila ay nakaranas nitong unos, siya'y natutulog, kalmado, nananahimik sa isang tabi. Kaya doon pa lamang itong mga naranasan ng mga apostol na sila'y naligalig, parang magkakaroon na tayo ng tanong kung lubos nga ba ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoon Kristo, bagamat dumarating na o nandoon na nga ang bagyo, ang ating Panginoon Kristo ay natutulog lamang, kalmado siya. And that is precisely, ito nga ang pinapakita sa atin ng ating Panginoon Kristo ng kapayapaan, ang siyang pundasyon, fundamentals naging sa ating buhay. Ibig sabihin, ito po'y biyaya, kaloob po sa atin. Na hindi mo halimbawa maranasan ang iyong biyayang natanggap pag wala ang kapayapaan. Kahit pa po siguro marami kang pagkain sa harapan, pag ikaw ay hindi mapayapa, ay wala kang ganang kumain. Kahit na po siguro ang mga tao na sa palibot mo, natutuwa, nagagalak, pero kung wala kang kapayapaan, ay hindi mo rin mararanasan ang kaligayahan na nakapalibot sa iyo na hindi ka nakakatawa. Ibig sabihin po, this is a fundamental aspect. Peace is already in us. Kasabay po niyan ng atin din mismong pagkatao. Di po ba maranasan natin personal o maging sa simbahan o maging sa ating lipunan na sa atin din mismong pagkatao, bawat isa, narito po sa atin yan ang kapayapaan. The same person na halimbawa tayo po ay nakaranas ng maraming problema, tayo po ay nakaranas ng maraming mga konflikto sa buhay, tayo po ay nakaranas ng mga dalamhati sa buhay. Minsan po naupo lang tayo sa tabi ng simbahan at tayo'y napapakalma na.
Ibig sabihin, ang kaloob po ng biyayang yan ay hindi lamang po naranasan ng ating Panginoon Kristo, maging mismong sa ating pagkatao. Ano nga pang nangyayari? Because we are so preoccupied with many things sa ating buhay panglabas. Ito po yung sinasabi kong accessories ng ating buhay. Lahat ng ating enerhiya, mga oras ng ating ginugugol, so much that we looked at yung ating mga accessories ng ating buhay panglabas at hindi na natin napapansin itong mismong buhay na ito na meron siyang kalakip na malalim na biyaya, mismong ang kapayapaan. Di po ba napapansin na halimbawa, pag marami kang problema, marami kang iniisip, nakakaapekto na sa iyong katawan. Ikaw lang din mismo, pag pumupunta ka sa isang lugar o di kaya sa simbahan, nananahimik ka at ikay napapakalma. Ibig sabihin, doon mo na lamang po nalalaman na ito nga pala'y kaloob ng kapayapaan ay mararanasan ng bawat isa. Kaya atin pong dahan-dahanin ang sigurong matayog nating pinag-iisip na ginagawa nating imbensyon ng buhay, ambisyon ng buhay, that actually, basically, narito muna sa ating kalooban ang kailangan nating suriin at bigyan ng kaukulang pansin. Otherwise, kahit ano pong gagawin natin sa matataas, matatayog nating ambisyon, pag hindi po ito matibay na pundasyon ng atin mismong buhay, ito di guguho. Pangatlo, ng atin mismong pagnilayan din, bagamat si Jesus ay natutulog, baka naman po sa ating pagkatao ay tulog din ang ating Panginoong Kristo. Tayo po ay mga tao ng pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Hindi po tayo mga tao nung Biyernes Santo ng karamihan ay tinitingnan lamang na hanggang doon na lamang sa kamatayan ng ating Panginoon Kristo. We have to remember, sisters and brothers, that all of us supposed to be the Spirit of Christ's resurrection in us. Ibig sabihin, buhay at bubuhayin natin ang ating Panginoon Kristo sa atin mismong pagkatao. Kaya nga lang po, anong nangyari sa atin, parang nananatili tayo sa Good Friday. Peace nga lang po siguro, pag isang taong namatay, wala na. Pero sa atin mismong espiritualidad na nakuha sa ating Panginoon Kristong nabuhay, dapat din siya ay buhay. At ditong pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo ay nagpapahayag ng mismong pagka-Diyos na naritong nailapat at nailapit sa atin. Na tayo pong lahat, kung kaya nga po'y punong-puno tayo ng dignidad, hindi lamang po tayo basta tao, kundi nakibahagi din tayo sa pagka-Diyos ng ating Panginoon Kristo at dito natin na ipapahayag. Kung kaya't ang tapang natin, ang tatag ng pananampalataya, dahil kaloob po ito ng Diyos sa atin, na ibinahagi niya sa atin ang pagka-Diyos. Otherwise, ano po kaya tayong mga nilalang kung hindi tayo hiningahan ng ating Panginoong Diyos na may likha sa atin? We are nothing. So in that aspect, nung tayo po hiningahan ng buhay ng may likha sa atin, ibinahagi po sa atin ang pagka-Diyos ng ating Panginoon Kristo, kung kaya't taas noo po tayong ipapakita sa bawat isa at ang bawat isa ay may dignidad dahil tayo'y mula sa Diyos. Lastly po, kakarugtong din po nitong pagtanggap natin ng ating dignidad ng ating mismo ding pagkatao na ibinahagi ng ating Panginoon Kristo. Ng pagpakumbaba ng ating din mismong nakikita sa Jesus Nazareno at sa atin din mismong buhay. Tandaan po natin, ang humility, pagpapakumbaba, ay hindi po yung binababa mo ang iyong sarili at itinaas mo ang iba.
Humility means you have to look at a person the same. Ibig sabihin, pinaparamdam mo sa kanya, mayaman ka man, sino ka man, ano ka man, we are just the same. Lupa ang bagsak. Ang ibig sabihin ng humility, from the word humus, ground, earth, wala ka pong karapatang magmamataas. At wala ka ring karapatang magpapakababa ng iba. We have to look at each one person that we are just the same. We receive the gifts from God. We receive the breath or hangin ng ating buhay from God. Lahat po tayo, lupa ang bagsak, humus, humility. So that is actually our nature. Ang pagiging magpapakumbaba is our nature. Wala kang magagawa. Lupa. And that is the word humus. Ang ating Panginoong Kristo at ang kanyang buhay dito sa mundo ay pinapakita sa atin ng ating pagkatao.